paligid yung kamangmangan ng mga katutubo nga ang iba, no read, no write. Hindi ako pwede magkamali dahil nakausap ko mismo twice na January 21 or 22, naka-record Tumawag ako sa, tapos the other night, hindi kagabi, the other gabi. Ano tayo ngayon? Kami dito ngayon is Sunday evening. Tinawagan ko ulit dahil nga ang tagal nga pa sumagot nila Dalawang team ang tinawagan ko. Ito lang palaala lang sa mga, ano tawag nito? Sakit ng ilog ko Palaala lang sa katulad ko na madali rin ako maawa, magbigay kahit ang dami nating tinutulungan. Di naman ako na may nangungupit. But of course, mayroon talagang kumukuha. Pinadala ko ito September 19. Hinatid ito ng asawa ko doon mismo sa opisina ng LBC. Mostly ng LBC dito, kakilala namin dahil ang liit lang ng Virginia Beach. At saka ang tagal ko na mula na sa Middle East ako, more than 30 years ko nang ginamit ang LBC. Sana kung wala tayong resibo. Kaya nga andito yung, kasi ito may nakakuha na, kaya pwede ko na ipakita sa inyo. Ito yung invoice number, kung tatawag kayo sa 1-800 or tatawag kayo sa, meron naman silang free, matawagan mo sila ng, yung sa kahon, kahit naka sa Pilipinas, libre lang yan. So ito yung ID number or invoice number na pwede mong tawagan. Ayan 1166636734545. So pangalawa, una, December, tumawag ako kasi sabi ko, Davao naman yan, saka maaga ko pinadala. Dahil mostly, may cut-off yan sila pag Visayas, ganyan. May cut-off yan sila kung sino magpadala. Sa akin lang masama ang loob ko. Good evening. Nag-import ako. This time na nakita ko, it was August. Nasa pa ako noon after nagbakasyon ako noon, or before nagbakasyon ako, basta August ko sila nakita. Unang nakita ko yung Pugong Biyahero, August of 2023, bago yata ako dumating ng Texas. Nagbakasyon ako ng Texas ng 2 weeks, diba? Nagdiretso pa ako ng Mexico. Sa akin lang, mga higala, hindi na natanggap pat. Alam mo naman, sa laki ng bunganga ako, di sila matakot. Kilala na ako sa Balikbayan, di ba? Online sealer tayo. Nung kalakasan, di lang kay 50 parcels a month. More than pa. Sa isang linggo, twice ako nagpapadala dyan. Itong huli, kasi dito may cut-off. Maaga ko pinadala para madali. Sabi ko, the most yan, pat matanggap. Yun yung sa Pugong Biyahero ba? Naawa ako, although di nga dapat yun sa kanila dahil hindi ko kilala pa yung Pugong Biyahero back on August, nung summer. Ang kilala ko yung ibang mga, yung taga Kapampangan na para din Pugong, pero yung doon ako naantig, yung kay Pugong. Yung Kapampangan ng mga bata, basta yun ang una ko nakita, yung may Peking Bombay din na tinulungan nung yung mga bata na vlogger Tapos nung nakita ko kay Paul, naantig ako dahil nga sa Davao na sitwasyon yung taga-bundok. Yun taga-bundok. August 23 pa. Wala lang ako. Baka sakali sa daming Pasko kasi. Sabi ko, lang yun, natabunan. Ang nangyari, ang pagkamali lang nila, na-identify kung sino ang nag-receive. Ang nag-receive, ang ka-live-in partner ni Mang Eli. Ayan ang address nila, Davao. Di naman ako taka. My God, online sealer tayo. Natres. Nung una, alam ko na to, January 2nd week, di lang ako tumawag dahil gusto ko sila mismo nasa bibig nila na mag-honest. Sabi ko, disappoint ako. Sabi ko, andyan December 23, 2023, ang receiver, si Delvi Aspiras, ang pagkasabi pa, ka-live-in partner ni Mang Eli. Ito ang address ni Mang Eli. Ayan Block 16, Lot 13, Phase 1, Granville Subdivision, Pequenio, Davao City, Davao del Sur. Tapos, ayan pa
Ayan pa yung ano nila, phone number nila, cellphone number nila, 09 something something chuba-chuba. Sana naman, di kayo sana nagkamali na mag-cheat. Kasi sasabihin naman talaga ng recipient, sinong naka-receive? Tinanong ko nung the other night, the same answer. Pinag-anuhan ko lang. Tumawag ako para lang talaga make it sure. Kasi iba-iba ang makasagot dyan eh. Sabi ko, sinong naka-receive niyan? O si Miss Delvi. Anong apelido? Kasi kang yan eh, address yan ni Mang Eli. Ayan nga Elias B. Avirelia. Di ba pag alam nila na pag mga balikbayan, akala nila use. Ako ang tao, ako mahirap man ako sa daga, hindi ako magbibigay ng hindi magagamit as much as possible. Kung magbigay ako mga brand new, yung lalo na mga bata. Wala naman akong anak na may mga luma akong mga gamit. 16 items na branded lahat yun na backpack. And you know how much backpack during sa ngayon? Ang mahal. Mahal. Lalo na tapos ng eskwela, binili ko talaga yun, di ba, pag after school dito, iilan na lang tayo ang backpack dito dahil hindi na gaano mabibinta. Yung mabibili mo lang backpack na lang sa mga tindahan. Hindi Walmart yun, kahit Walmart, mahal na rin. Hindi ako pwede magkamali dahil nakausap ko mismo twice na January 21 or 22, naka-record eh. Tumawag ako sa, tapos the other night, hindi kagabi, the other gabi. Ano tayo ngayon? Kami dito ngayon is Sunday evening. Tinawagan ko ulit. Dahil nga, ang tagal nga pa sumagot nila eh. 2 team ang tinawagan ko. Ito lang ha, palaala lang sa mga, tawag nito? Sakit ng ilog ko eh. Palaala lang sa katulad ko na madali rin ako maawa, magbigay kahit ang dami nating tinutulungan. Hindi naman ako na may nangungupit. But of course, mayroon talagang kumukuha. Pinadala ko ito September 19. Hinatid ito ng asawa ko doon mismo sa opisina ng LBC. Mostly ng LBC dito, kakilala namin dahil ang liit lang ng Virginia Beach. At saka ang tagal ko na ha, mula na sa Middle East ako, more than 30 years ko nang ginamit ang LBC. Sana kung wala tayong resibo. Kaya nga andito yung, kasi ito may nakakuha na, kaya pwede ko na ipakita sa inyo. Ito yung invoice number, kung tatawag kayo sa 1-800 or tatawag kayo sa, meron naman silang free, matawagan mo sila ng, yung sa kahon, kahit naka sa Pilipinas, libre lang yan. So ito yung ID number or invoice number na pwede mong tawagan. Ayan 1166636734545. So pangalawa, December, tumawag ako kasi sabi ko, Davao naman yan, saka maaga ko pinadala. Dahil mostly, may cut-off yan sila pag Visayas, ganyan. May cut-off yan sila kung sino magpadala. Sa akin lang masama ang loob ko. Good evening. Nag-import ako. Those time na nakita ko, it was August. Nasa pa ako noon eh. After nagbakasyon ako noon, or before nagbakasyon ako, basta August ko sila nakita. Unang nakita ko yung Pugong Biyahero, August of 2023, bago yata ako dumating ng Texas. Nagbakasyon ako ng Texas ng 2 weeks, diba? Nagdiretso pa ako ng Mexico. Isa akin lang, mga higala, hindi na natanggap pat. Alam mo naman, sa laki ng bunganga ako, di sila matakot. Kilalang na ako sa balikbayan, di ba? Online sealer tayo. Nung kalakasan, di lang kay 50 parcels a month. More than pa. Sa isang linggo, twice ako nagpapadala dyan. Itong huli, kasi dito may cut-off. Maaga ko pinadala para madali. Sabi ko, the most yan, pat matanggap. Yun yung sa Pugong Biyahero ba? Naawa ako, although di nga dapat yun sa kanila dahil hindi ko kilala pa yung Pugong Biyahero back on August, nung summer. Ang kilala ko yung ibang mga
yung taga Kapampangan na para ding Pugong, pero yung doon ako naantig, yung kay Pugong. Yung Kapampangan ng mga bata, basta yun ang una ko nakita, yung may Peking Bombay din na tinulungan nung yung mga bata na vlogger Tapos nung nakita ko kay Paul, naantig ako dahil nga sa Davao na sitwasyon yung taga-bundok. Yun taga-bundok. August 23 pa. Wala lang ako, baka sakali sa daming Pasko kasi, sabi ko, lang yun, natabunan. Ang nangyari, ang pagkamali lang nila, na-identify kung sino ang nag-receive. Ang nag-receive, yung mga bata na vlogger Tapos nung nakita ko kay Paul, naantig ako dahil nga sa Davao na sitwasyon yung taga-bundok. Yun taga-bundok. August 23 pa. Wala lang ako, baka sakali sa daming Pasko kasi, sabi ko, lang yun, natabunan. Ang nangyari, ang pagkamali lang nila, na-identify kung sino ang nag-receive. Ang nag-receive, ang ka-live-in partner ni Mang Eli. Ayan ang address nila, Davao. Di naman ako tanga. My God, online sealer tayo. Natris, nung una, alam ko na to, January 2nd week, hindi lang ako tumawag dahil gusto ko sila mismo nasa bibig nila na mag-honest. Sabi ko, disappoint ako. Sabi ko, andyan December 23, 2023, ang receiver, si Delvi Aspiras, ang pagkasabi pa, ka-live-in partner ni Mang Eli. Ito ang address ni Mang Eli. Ayan Block 16, Lot 13, Phase 1, Granville Subdivision, Piquinio, Davao City, Davao del Sur. Tapos, ayan pa ayan pa yung nila, phone number nila, cellphone number nila, 09 something, chuba-chuba. Sana naman, di kayo sana nagkamali na mag-cheat. Kasi sasabihin naman talaga ng recipient, sinong naka-receive. Tinanong ko nung the other night, the same answer. Pinag-anuhan ko lang. Tumawag ako para lang talaga make it sure. Kasi iba-iba ang makasagot dyan Sabi ko, sinong naka-receive niyan? O si Miss Delvi. Anong apelido? Kasi kang yan address yan ni Mang Eli. Ayan nga Elias B. Avirelia. Di ba pag alam nila na pag mga balikbayan akala nila use ako ang tao. Ako mahirap man ako sa daga. Hindi ako magbibigay ng hindi magagamit as much as possible. Kung magbigay ako mga brand new, yung lalo na mga bata. Wala naman akong anak na may mga luma akong mga gamit. 16 items na branded lahat yun na backpack. And you know how much backpack during sa ngayon? Ang mahal. Mahal. Lalo na tapos ng eskwela, binili ko talaga yun, di ba, pag after school dito, iilan na lang tayo ang backpack dito dahil hindi na gaano mabibinta. Yung mabibili mo lang backpack na lang sa mga tindahan. Hindi Walmart yun, kahit Walmart, mahal na rin. Kasi nga, kumpleto siya may mga site, at saka may mga pangalan, brand name, pati mga deodorant. Ang last kong bili yung souvenir na nagpunta ako doon sa ito lang souvenir nilang tatlo, nakaabot na ng $100. Yung souvenir lang na t-shirt, Virginia Beach. Kasi tag 30 plus na yan dito, ang magagandang t-shirt souvenir lang yung tatlo, tapos magnetic nakaabot ng 100 plus. Nasa akin lahat ang resibo niyan. Hindi ka makadeny dahil since ako, pinapile ko yan, lahat yan yan ng monthly, ang mga resibo ko, kung anong resibo ko sa pagkain, lahat yan. Ako ang taong sobrang magtago ng mga gamit. Sa akin naman mag-honest tayo. Kasi nung bago magpasko, umalis si Paul Biyahero pamunta ng Manila, di ba? Nakikita ko dahil nanonood ako talaga sa kanila. Tapos,
ito si Mang Paul sa kapitbahay nila sa Davao, namimigay siya. Tapos din, nakita ko si, hindi ako gaano followers ni Mang Ili at saka ni Pugong, yung Peking Bombay. Namimigay din siya pero hindi pinakita ang kahon. Pero, di ko sinasabi isa sa kanila. Siguro, doon sa mga cartoon ko na yun, nandoon yun dahil 2 times na, as I said nga, you cannot deny it kasi may record ang siyempre pag sila sa tagal ko na nga, as I said, kilala ko kung sinong manager, ilan sila, sino yung kumukuha, kilala ko yung taga-pick up ng LBC dito. Imposible. Sabihin mo sino yan, si Bet na Bisaya. Kilala ko dahil maliit lang ang Virginia Beach. Walang hindi nakakilala sa akin dyan dahil Diyos ko, as I said nga, nung kalakasan pa, every day twice ako nagpapadala dyan. Yan ang ko, Monday at saka Wednesday or Monday or Friday noon. Yun ang ko. Sa akin lang naman, mag-honest tayo. Lalo na, pinaghirapan ko, as I said, yung souvenir na lang para sana kila Paul, yung Madam Mula, 3 nga lang binili ko, sabi ko, kaya ako nagdagdag ng mga magnetic noon, may biscuits pa or may Tylenol pa nga ako dahil simple pag masakit ang ulo na intindihan ko. Naawa ako talaga although di ko sila nakilala. Kung alam ko lang, hindi na ako. Kasi ang una ko talagang tinawag yung mga bata na, yung may itsura Sino ba yung, basta mag-name it na taga Kapampangan yan. Sila yung mag-ama na vlogger, siya ang una kong tinawagan na meron ako ipadala. Kaya lang naantig talaga. Kasi ayaw sumagot agad ni Pugong Biyahero. Ang tagal sumagot. Sabi ko, nasaan na yung nagpadala ako, wala akong address. Ang tagal, halo na ngayon, ang tagal sumagot. Nung isang gabi, panay na siya nagpadala ng short video na ganito, ganyan. Inaamin naman yan na meron daw confirmation. Of course, may confirmation kayo. Business yan Hindi naman pwedeng i-deliver ng LBC na wala yung confirmation. May confirmation yan, may receiver yan, may time yan kung kailan nakatatak. Come on guys. At saka sa akin lang, yumaman naman kayo, Mr. Pugong Huwag tayo magpahipokrito, di ba? Ordinaryo lang kayo, ang ganda nga ng bahay ninyo, mga ninyo mga doon sa Laguna. Dahil yan sa nakakaawa-awa na mga kalagayan ng katutubo. Mag-honest tayo, huwag tayo maghipokrita. Kung wala yung mga vlogger, oo, kung wala kayo, hindi namin alam, appreciated kami. Pero sana, hindi naman ninyo pera yung pinaghirapan na sa amin. Tingnan ninyo ang lalaki ng mga bahay ninyo, ilan ang bahay mo, Mr. Paul, kahit nga si Mang Ili. Siyempre, maghirap kayo talaga dahil hindi naman kayo pag-akyat lang ng bundok, may sakyan na naman kayo. Although, mahirap din ang daan. Naintindihan ko yan. Pero mas madali yan na pera dahil milyon-milyon ang nakita ninyo. O ngayon, nasaan na nga ngayon? Okay lang sana kung hindi ko pinaghirapan. Isipin mo, nung nakita ko kayo, 3 weeks ko pa lang kayo napanood or 2 weeks, pinadala ko na agad ang nagpunta ako ng iba-ibang tindahan, nagpunta ako ng mga loob ng base para makabili ako ng bag, tapos dito sa may resibo pa ako pati yung mga deodorant. Alam mo yung mga yung mga antiperspirant dahil ilang dosina yun nabili ko, parang 2 dozen. Basta yung huli ko doon na dito malapit sa amin na tindahan, naka-over $100 ako plus yung dalawang resibo pala yan 200 na mahigit. Tapos pumunta ako ng Lidl dahil ako ng mga biscuits. Candy lang ang wala kasi punong-puno na. Sabi ko, di mo lang naisip. Honestly lang, mahina na ang $500 ang laman noon. Tapos 110 kasi extra jumbo box. Isipin mo naman, sana doon na lang ako At saka una pa, nung hindi sumagot siya, sabi ko, doon nga yung taga Kapampangan, yung mag-ama, yung sino ba yun? Yung may tsura din yung bata, may asawa na rin, at saka yung totoong Peking Bombay. Doon ko talaga sana ibigay. Kaya lang sabi ko, kasi namimigay din sila ng bahay, pero di ba talaga na lang para lang maantig kami. Siyempre, sino pang Pilipino na hindi maantig sa kalagayan nila? First time in my life nakakita ng ganun na tagpi-tagpi ang bahay nila ng dahon. Kahit anong hirap natin, kahit kami mahirap sa Cebu, wala naman tagpi-tagpi na dahon at saka
mga plastic lang, mga kumot o sako ang dinidingding. Siyempre maantig ka, umiyak ako honestly. Kahit nga si doktora sa California binigyan yung magkapatid na ulila 5 pero at least sabi ko sana binigay ko na lang $100 lang para hindi masakit. Yung sa akin, bulto ko talaga binigay kasi sabi ko, wag na ang cash kasi hindi ko pa kayo kilala. Hindi ko alam kung, sa dami kasi ninyong mag-receive kay Mang Ili, doon ninyo binabangsak sa Davao. Kaso lang, nung Pasko, siguro, nagsabi ka na, kumuha ka, mamigay ka doon sa inyo. Kaso lang, hindi, nagkamali lang sila sa akin dahil hindi nila na-notify. Inaano nila, I don't think so na nakalimutan ninyo. Talagang sadya yun. Imposible yun. Kung hindi mong item, siyempre isusulat mo yun. Dahil hindi tanga din yung mga recipient, katulad ko na. Nasaan yung padala ni Mami Beth? Lagi ko pa nga kayo inaano, di ba pinadala ko pa, buti na lang may kopya pa ako sa video kung anong mga items. Yung mga damit-damit nga nakasama pa yung, kaunti lang yung damit, pinailalim ko. Kasi puno na, kasi bulky yung mga bag kasi kulang-kulang 20 na nga yun. Tapos yung mga deodorant, mga sabon, mga shampoo, para sana sa isang bata, sabi ko nga, kung nakausap ko kayo, isang bata, isang toothbrush, isang toothpaste, sa isang bata, para meron sila, alam nila kung paano gumamit ng deodorant, mga sabon, kinukumpleto ko yan. Ganyan ako magbigay kahit sa amin, ipakita ko noon yung mga pinamigay ko sa amin. Sapatos, kumpleto yun. Hinihingi ko ni Jinjin, ikaw na lang ang bumili ng local na shoes. Na-disappoint talaga ako dahil malaki yun Ngayon ako namimigay talaga na halos bago. Namimili pa ako ng dito sa thrift store ng mga American Salvation na mga damit. Kasi wala naman akong bata. Tapos yung ibang jacket, kasi maliit si AJ, binigay ko pa. Ang bago nun nakita mo nga yung kopya na yung mga talaga, may tatak talaga. Kaya sabi ko, good morning, sumama lang ang loob ko. Ang daming naghihirap din sa amin sa Tudela, lalo na mga kamag-anak ko rin sa baryo-baryo, mga distant relatives. Sana doon ko na lang binigay. Isipin mo yung laman lang, hindi lang kay $500. Magkano ng $500? 27,000 na yun. Kasi nga yung items na lang na akala ninyo, yung pag magpadala ka lang ng mga t-shirt, magkano na yung souvenir Pag naka sa malaking city, yung mga lugo-lugo na yan, mahal yung mga t-shirt Mga 30 plus na rin yun. Yung kaya nga tatlo ang binigay ko dahil sabi ko, ouch, kasama naka 100 plus na nga akong parang 110, 120. Yung mga roll-on na yun, ganun din, 160 na bili ko dyan sa dito itong isang tindahan. Hindi kasama backpack. Kaya ilang beses ko yung balik-balik ako dahil sabi ko hanggang mga 200, 300 ang budget ko na nagsobra. Hindi pa kasama ang padala. Di sana nagpadala na lang ako pareha ni doktora na nagpadala siya ng $100 natanggap nung ayun na nga mga katutubo din dahil nawala na silang tatay nanay namatay. Ganun na lang sana. Sa akin lang naman mahirap talaga kahit basta pag lumalaki yung mga receiver may temptation na siguro pagbukas nila, kung sinong nakabukas noon, puro to mga brand new, mga gamit, mga purse, mga bag. Hindi ko sinasabing tinatago ninyo. So, siyempre, pinipili lang ninyo kung sinong bigyan na hindi naman talaga para sa kapitbahay ninyo yan. Why I should have to give puro sa kapitbahay na mayayaman naman yan? Ipamigay ko na lang, di ba? Namimigay ba nga ako ng mga groceries kung sinong nanalo ng bago magpasko. Inuuna ko, kaya September ko inuuna kasi pool. Dahil para sa kababata, umiyak talaga ako honestly nang nanonood ako dito. Kasi hindi ko inisip na, may mga bahay pa palang ganito. Never ko nakita yan sa tanang buhay ko. Sabi ko, mahirap man kami noon nasa Sikanti, pero hindi namin naranasan na tagpi-tagpi ang mga kapitbahay namin at saka kahit sa amin noon. Kaya doon ako naantig. Sana naman, huwag ninyo i-deny na, wala talaga, tapos sabihin mo, may nga dito na, parang pinadalahan daw sila ng sabi ni Paul. Natural, meron ka talagang dahil hindi ninyo madidinay, dahil recorded yan. 2 times na ako, January 2nd week, tumawag ako, tahimik lang ang zipper ko, nagsabi lang ako, di ako nagsalita. Sabi ko sa inyo, na-receive na ba ninyo? Kasi, ang tagal na noon ang alam ko 3 months lang, kasi hindi pa yun, mga around October, hindi na ninyo ma-receive yan. Ayun pala, December 23. The other night, Sunday, tumawag ulit ako. It was 2 o'clock in the morning here, past 2 o'clock. Sabi ko, shit,
sabihin lang ninyo, oh wala talaga ako ma'am nakikita. Talagang wala nakikita dahil hindi ini-record. Sadya talagang hindi ini-record, lalo na wala si Pugong Biyahero. Yun lang ang sabihin natin. Plus pagbukas ninyo, magaganda ang items. Tapos mga jacket ng anak ko na slightly used lang kasi iniwan na nga niya dahil hindi pwede ang anak ko nga magamit ng mga dinala ng anak ko nung December dito ang mga gamit niya. Kasi hindi siya pwede sa dormitory nila, limited. Tapos, yung mga polo, mga damit-damit, binili ko na lang yun. Pero magaganda, di ba sa thrift store sa States, magaganda. Pero mahal pa yan dito ha, may tag $10 din na mga polo-polo, mga damit. Sabi ko nga, ang mahal naman pala nito. Sabi ko nga sa isa, ano ka sa akin, mag-message ka kung kailan kayo mag-sale. Kasi minsan nagsisale sila ng extra 20%, sayang din. Tapos ito nga, nagbigay ng isang box na naman ang pinsan ni Marlo. Ang gaganda ng mga toys. Hindi ko pa pinadala din, nadala na ako. Sabi ko, nakakadala. Please lang, nag-i-import din kami. Isipin mo yun ha, let's say mga $500. Mga 28,000 na rin yun, kung tutuusin. Ang laking bagay na yun. Sana pinamigay ko na lang ng bigas sa amin. Dahil ang bigas ngayon, di ba, mga almost 3,000. Sa tag 5 sako, ang dami ko nang naibigay. Honest lang. Kaya hindi na mangyari, magbigay pa ako. Idiretso ko na lang sa amin, mas marami kahit ang iba hindi. Mga ungrateful kasi, kaya nga sabi ko, hindi na ako gaano bibigay. Kasi bigyan mo lang, para lang thank you, para bang wala. Yung magpadala ka ng sinong nanalo. Akala nila yung laman lang ng balikbayan, parang worst lang ng $50 o $60. Diyos ko, din nila alam magkano na yung padala mo dito. Mahal ha? Kaya nga binabalikbayan box ko kasi mas mura-mura kaysa kung ipadala ko yung weight na yan ng mga around 60 or 80 kilos, alaka, hindi kay 20,000 pesos ang bayad noon dahil mahal ang LBC Express. Kasi sana ganun eh. Tsaka hindi ako namimigay talaga ng mga punit-punit, nahihiya ako eh. Kaya nga yung mga personal ko, mga sapatos, talagang mga bungga pa talaga pinadala ko sa inyo yan. Hindi pa madumi. Ayaw ko ng ganun eh. Di naman porket namimigay ka para lang binibigyan mo parang tae eh. Pag namimigay ako, mga jacket ko, mga maganda pa, mga t-shirt, mga ganito pang itsura. Yung pwede pang mapanlakad ninyo, never ako magbibigay ng mga punit-punit ha, never. Mostly binibigay ko mga brand new pa o mga paninda ko.